Okay, so man sumpay. Atong buhaton, example lang, mag-zoom tag, intay buhatan to watershed. Oh, so mo itong paingon o kuwat. Kini rin siguro to. So, example lang ta. Butang ko watershed kintay diri, zoom na ko na, zoom. Dahil lang, diri lang magbutang ko watershed. Adto ka, right click nimo diri, adto ka sa drawing. Drawing nga toolbar. Tapos select nimo ning marker. Example lang ta. So, mag-mark ko. Anak ko yung marker diya. So, kanya lang, anak ko yung marker na. Next is convert. Select convert graphics to feature. Select. Ano siya convert? Convert graphics to features. Tapos, sunod na itong buhaton. Point graphics, tama ni siya, point graphics. And then, tanggal ako Mon City, no? Atong data, ang atong coordinates na to is katong kuan. Mon City, pero ito magitan na. Namatay Davao City. Ini lang, Davao City. Ini, Davao City. Tapos, automatic delete graphics after conversion. So, muna na ito ang pangilan natin siya o muna itong 4 points. Natawag na sa 4. Mali. Di ata magkuhan sa itong kuhan. Your score points. Okay. And then, okay. Then, yes. Okay, and then open attribute table. Start editing yata ko ano? For added table contents na. Open the attribute table. Okay, and then in the attribute table, mag-add ta og field. Una to og okay. To 4_ point. Short integer lang. Then, okay. And then, karon i-close na to ni. Dapat click, naka-enable ni siya. Naka-click ka diri tapos adto ka sa editor. Kung wala nang editor, right click lang diri ka na editor. Dapat naka-check siya para malabas ng editor. Tapos click na siya start editing. Mag-edit ta sa atong kini 4 point lang dapat na delete points no. Anyway, tapos ang atong buhaton karon mag-add ta no. Mag-add ta og attribute table is now ready for it. Double click. Double click and type number 1. Type number 1 in data. Again, the editor toolbar stop and stop save. Yan. And close na to ang atong attribute table. Go to arc toolbox, tapos hydrology, and then watershed. Na siya ha. Ang flow lang akong ipakita sa inyo ha. So, in the input, dire sa input na to is flow direction man. So, flow direction na to ibutang. Tapos, nag-ingon siya diri kay input. So, kato atong gibuhat nga point. And then, that's okay. And then, pag-anla na to ni siya o watershed dab. Watershed dab lang siya. So, watershed dab.
dapat mo generate na siya watershed. Uy, naara tong watershed. Pikas yung part, oh. Dili siya diri ang part sa ibabaw. But anyway, mo na siya. Ang question karon is unsa imong basis no sa pag-select sa kining point para mag-generate ka og watershed, no? So always remember nga ang atong gamiton karon nga stream order is 4 pataas, 4 to 7. Na kung gusto jud kag dagko 7, pero 4 to 7 is enough. Katong trim nga mugbo mo ito siya nga stream. So 4 to 7 yung gamiton, tapos ang next ana is mag-identify ka kung asa dapat ang appropriate nga point para sa imong focus imong watershed. Okay? Karon mangita mo actually na ay mga research na isa to sa akong isa sa akong labmate taga Afghanistan siya. Iyan yung trabaho, mag-create lang siya watershed. Comment siya hydrological o water resource engineer man to siya. So yung ginabuhat sa yung study, gina-identify niya asa ang mga suitable nga mga points, no? So na yung mga researcher mga research so kamo na ang bahala mangita sa exact nga point. Ang ako lang ipakita dira is unsaon pag-generate sa watershed. So this is now your watershed. Okay? Ang next atong buhaton, dapat i-convert na to ni siya kay kuan man ni siya no. Raster. Check nimo ni siya, raster ni siya. So dapat i-convert na to into zip files kay gusto ka mo compute sa example, mo computeon kay ang iyang perimeter or iyang land area sa watershed dun sa Sekadako. So gamita i-convert na to siya. So adto na pud ta sa conversion. Nani si diri sa ato ang toolbox, pangitaan ninyo ang conversion. Babaw sa cart 2. Nara conversion, tapos ang atong conversion from raster kay rigyan sa raster. No? So gawin natin siya from raster to polygon. Dapat ay raster to polygon. To raster man din ni. Dapat from raster. From raster to polygon. Okay. So atong input, ang atong watershed, tapos yan, value lang na diya, no? Value is our value. Tapos diri panganlan na to. Panganlan na ko og watershed underscore dot p. Okay. Basta butangan lagi na akong isip kay mag-error yun siya. No? Mo ginagawang kakuanan niya watershed value picture classes watershed Davao. Ano na? Okay. Yan. Tik na to na siya. No? Ako na siya ang ipang-uncheck ng uban. Pang-uncheck ko na. No? Uncheck ko na. So, muna ko watershed. Tapos, parang kuha na ko ang kuha niya. Pero, pwede naman na i-check doon. Muna yung mong kuha na. Makita ni mong area sa mga watershed. Grid code ako ni. Ano itong bato na niya? Ihalo na nimo kay kung ano nimo imong distance na. No? Tapos raster na siya. Okay?
So hindi mo buhaton. Kasi sunod itong buhaton. Kini lang stream, no? Kailangan po kaayo o na-create na ka sa watershed. Tapos, gusto na kong i-extract ni nga stream inside sa akong watershed. Pwede nga imong bungkago, no? Kaya kini mawala. Pero pwede ra po yun na. Mask lang mo. Mask. Masking mo to. Spatial analyst. Tapos, extraction. I-mask lang nimo. Ang imong i-mask, ana, kining maklaro na to, tanan. Stream, no? Natay stream sa Davao. Tanggalon lang ito mong stream. Stream Davao. Asa stream Davao? What the? Kasi. What the watershed? Ini zip file naman siya. Stream Davao. Ano siya? Ay, di ma-appeal diri okay, click. Kuan ba din stream Davao kining feature. Clip na to siya sa watershed Davao. Ano to? Yan. Kung gusto jud mo kana, so na kay nang stream lang yun sa imong watershed, no? Napo kay stream para sa imong entire Davao. So kamo na yung bahala nga mobuhat sa layout, no? Pagdupahig layout. Kung saan yung pagpanindot sa inyong layout. Kamo na po ipag-generate sa inyong watershed, no? So later on sa atong face-to-face na activity, magbutang ko sa inyo o kanan mag-model mo watershed, no? Para sa water resource assessment. Ha? Kini siya preliminary rin akong gipantudlo sa inyo, ano? Basic lang siya kung saan ninyo pag generate o mga maps. Kini yung delineation part sa watershed. Importante kay ni labi na gusto ka mag-study o water resource management, like saan nimo pag-attain sa demand, no? Demand sa water consumption sa imong area, no? Kini so watershed pa ni siya unsa nimo na pag-compute sa tubig. So magkuan na pug kana mag soil and water assessment tool, no? Para sa imong pag-assess sa tubig o sa yuta, no? Unsa kadako ang tubig nga ma-extract nimo. Or pwede po gagamiton nimo siya pag-compute sa imong hydropower sa kini siya. So basically kadto akong ipantudlo sa permero hantod karon is just the fundamentals, no? Para sa inyong advance later on sa inyong research. That's all for our online exercises, but later on in our schedule nga face-to-face, maka face-to-face tag isa mag-activity ta para tanan makabalo. Okay? So that's all.